This is not an extraordinary situation anymore. Do not think of it as a special situation. This is, I hate to use the overused phrase, but this is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. So paghandaan na natin. A state of national calamity as another powerful typhoon ravages the Philippines. These disasters shining a harsh light. Powerful winds and non-stop rains. As buildings Typhoon's fall rams fell in Cebu City and the islands of Massive Luzon. collections of the issue has struck everyone. I am Alan Josh A. Lawarca. I'm Joshua Benedict P. Ortega po. I'm Juan Miguel Bautista. How has flooding affected you or your household in recent years? Siguro since galing ako sa province, mas prone kami sa flood madalas. Pero since nga sa mga heavy rains, doon nagiging malala talaga yung flood pagdating sa mga daan. Hindi na nakakalabas ng bahay. Tapos minsan nakakapasok ng bahay, nasisira yung mga belongings ng iba. I think flooding has affected us indirectly because yung bahay namin is hindi naman talaga binabaha, but yung may mga lugar sa amin, especially yung bandang Erod and then yung sa Araneta, yun talaga yung binabaha eh. So doon ko nakikita yung damages and yung mga pinsala na naidudulot ng floods, tsaka nakaka-apekto din yun sa amin kasi there are times na hindi nakakapasok sa school, hindi nakakapasok sa work yung mga kasama namin sa bahay. So, I think yun yung pinaka-epekto ng flood para sa amin. So for me, yung naapektuhan lalo sa akin is yung mga gamit namin sa bahay. Kasi especially yung mga gamit namin na kailangan ng electricity, yun talaga nasira niya talaga gawa ng water. And di namin siya magamit kasi ayun, nasira nga. And yun talaga yung nakaka-apekto sa amin kasi kailangan namin yun for our daily life routine. And isa pa is mahirap yung transportation kasi nga baha, ayun, mahirap kahit lumabas kami ng bahay or mapunta kami sa kabilang barangay ay mahirap kasi bahain at super poor yung drainage system namin doon. Siguro yung main reason ng flooding sa area namin, siguro sa mga kalat, and since maraming tao sa riverside, may mga nagtatapon ng mga basura kaya nag-overflow din yung mga rivers. And yung mga kanal, yung mga drainage din naman, doon din nagsasanhi or nagbubunga yung flood dun sa lugar namin sa province. I think in our area, kasi meron akong nabasa or meron akong narinig na yung Metro Manila daw is talagang flood-prone area. So maybe isa yon sa isang dahilan kung bakit padalas yung pagbaha dito sa Quezon City, lalo na dito sa may bandang Erod. Tsaka dagdag na din doon yung for drainage system and yung lack of waste management ng mga tao. Kaya parang kung saan-saan na lang napupunta yung mga kalat to the point na bumabara siya dun sa mga kanal and yung mga
labasan ng tubig na galing sa flood. Actually, para sa akin, yun, isa na rin sinabi ko yung for yung drainage system namin. And yung behavior na rin ng mga tao. Yung kanilang behavior sa pagtatapon ng mga basura, ganyan. Kahit panireklamo tayo na sa mga politician na ganyan, ganito yung kanilang mga pagkukulang sa atin. Pero nagsisimula rin yun sa ating mga sarili. Kasi nga, yung mga pagtatapon natin ng basura is hindi maayos and hindi natin naaalagaan din yung sarili nating kalikasan. Do you believe the local government is doing enough to prevent flooding? Why or why not? Siguro nagtatry naman yung local government dun sa government namin sa province. Kasi may may pa cleaning or like nag-empty na mga canals, ganun. Mga warning signs na bawal nga dito since magtapon and stuff para hindi na rin magbunga ng flooding, hindi na rin makapansana ng ibang tao, mga gambala tayo. Or din makatulong tayo sa environment natin. And siguro sa pinaka-government natin yung flood control, ayun, wala pa rin, hinihintay natin. Pero yun talaga yung kailangan natin. Kasi sanhi or prone talaga yung buong bansa natin sa flood. I think meron naman, especially dito sa QC. Pagka bumabaha, mayroon naman nandyan kagad yung response ni Mayor. Tsaka nakikita naman yung na parang laging mayroong nagwawalis or like may naglilinis ng mga kalat in a drainage. Kaso yun nga, bumabalik siya. So I think kailangan talagang may gawin about that. Pero if local government ang usapan, meron naman nagagawa in terms of flood. But syempre, hindi naman basta-basta ganun yun. So, yun. Actually, for local, yes, nagagawa naman nila nagagawa nila ng paraan. Pero para sa buong Pilipinas, I think hindi. Kasi nga ginagamit lang nila yung para sa flood control, ginagamit lang nila para sa kanilang sariling mga kagamitan, mga ganun. Pero sa local, may ilan na yes, may ilan na no. So for me talaga 50-50 para sa akin. Kasi di natin masabi yung mga behavior ng mga mayors natin diyan sa ibang lugar. Pero para dun sa amin is yes, kasi nakakatulong yung kanilang rules sa aming barangay. How effective do you think the government's current flood control measures are? I mean, yung gumagana naman siya, pero hindi siya pang permanent temporary. Hindi pa nga pang temporary, pang ilang araw lang. Yung mga paglilinis ng drainage nila, hindi aabot lang yun ng 3 days, hanggang doon lang yun. Pero mostly kasi yung waste management din kahit sabihin natin meron tayong reuse, reduce, recycle, hindi din na ng ibang tao, kaya nagiging din yung flood dahil sa mga kalat or basura ng mga tao. So, I think, if I will rate it, I think it's somehow poor. Maraming nasabi na or maraming budget yung naubos for flood controls, but hindi yun naging sapat There's malaki pa rin yung epektong nagaganap sa flood control. So, or marami pa ring epekto ang naibibigay ng flood sa mga tao. So, I think kulang pa talaga. And maybe may ginagawa sila pero hindi ganun ka-effective or hindi ganun ka-effective talaga yung gusto nilang mangyari. Para sa akin, super poor actually. Super poor yung nila, pag-handle. Kasi nga, ayun, kahit sabihin natin maganda yung mga policies, rules nila, pero yung the way kung paano nila i-handle, kunwari pag nagkaba, napaka poor talaga. What improvements would you like to see from the government regarding flood prevention and response? Siguro ang gusto kong makita, since sabi ko nga kanina yung cleaning drainage natin ng government is for short time lang. Mas gusto kong makita na mas ginagawa nila regularly kahit hindi nagkakaroon ng flood para alam natin na malinis at hindi mauulit yung mga nangyayari sa bansa natin ngayon. And also,
yung mga riversides, gawa tayo sana ng like concrete walls para din hindi mag-flood or umagos sa or tumaas man yung tubig sa bridges natin sa mga province, and also yung dito sa Manila, yung mga drainage ka. Ayun. So in terms of kung ano pa yung improvement na dapat gawin, siguro dapat mas pag-aralan nila kung ano yung mga infrastructure or mga flood control projects na gagawin nila. Maybe subukan nilang pag-aralan kung paano ginagawa ng Japan yung mga flood control projects nila. Like, di ba meron silang parang water basin sa ilalim ng mga lupa kung saan kinokolekta yung mga tubig na galing sa flood. Tapos yun, pagka tapos na yung flood, tsaka nila palalabasin yung tubig. So maybe i-try nilang pag-aralan yung ganong bagay. Baka gumana din sa atin. Tsaka mas stricter na waste management rules para hindi ganong nakaka-apekto sa mga canals natin, yung mga basura. For me, ang gusto kong makita in the future is yung mga flood control projects nila. Especially sa buong Pilipinas kasi maraming naapektuhan yung mga ng baha yung mga lugar sa ating mga sa ating bansa. And siguro kapag naayos nila yung problem na yun, yung flood control projects na yun, is maraming makatutulungan and maraming mas magiging maayos yung buhay kapag hindi na tayo binaba ng ulan, ganun.